Kagalang-galang na Vice President Jejo Marbinay, His Excellency Ambassador Makoto Katsura, members of the Cabinet, our major service commanders, fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat at talagang napakasaya makabalik po sa ating inambayan. Tulad ng maraming Pilipino po kahapon, sa labas at loob ng Pilipinas, nanood po tayo nung laban ni Manny Pacquiao at talaga naman pong humanga tayo sa kanyang galing. At pagkatapos po nun, napag-isip lang tayong kaunti. Ganun ho ba kaya ang tadhana ng Pilipino? Kailangan masunto, kailangan masaktan, para lang ho talaga makaabante, makaangat. Nung hapon po, may makausap tayong mga kababayan natin sa Japan, hindi na raw bababa sa 300,000 ang residenteng Pilipino sa Hapon. Marami po silang problema ang inilapit sa atin. Pero sa dulo po, iisa lang ang kanilang hiniling. Hiniling po lang pagtatatag ng isang tahanan na kung saan mabubuo ang ugnayan nila bilang Pilipino. Nabanggit ko po si Manny, nakausap ko po kahapon, at kanina nga pagsakay ko sa aeroplano, may nakita ko mga ilang pahayagan, ang nakalagay po doon sa isa, luma na kasi yung dyaryo dala-dala po nila, at kahapon pa ho yata lumikas ng Pilipinas, nakalagay po doon sa isa, greatest battle of Manny Pacquiao. Okay lang po yun. Yung kabila naman, Manny needs more focus. Napag-isip lang po ko, bakit to kaya sa araw na tatahak na nga sa pagsubok si Manny, kailangan pa natin pahinain ng loob? Imbis na sa ibang bansa ho, siguro kadalasan sasabihin na lang, Manny, nasa likod mo kami. Manny, pinagdadasal ka namin. At sana ganun rin po sa atin. Kaya naman po ako ngayon, magbabalita ng anong napala natin dito sa pagpunta sa Japan. At palagay ko naman ho bukas, may batikos na naman panibago. Pero okay na lang po yan. Sa Japan po, di bababa ang new investment sa $2.85 billion. Kung papayag po tayo, meron pa hong mga negosyong na hindi bababa naman po sa $2.6 billion ulit na nasa final stages na po na kanilang preparation. Ulitin ko lang po, 2.85, sigurado mga negosyong papasok na po sa atin, dollars po yan, at may 2.6 billion na may kakulangan na kaunti pa doon sa kanilang mga plano pero halos tapos na rin po. Hindi ko tama ho yung math ko, 5.45 billion yung tiyak o halos tsak na. At meron pa isang pagkalaki-laking proyekto sa tubig na kung saan nasa planning stages pa lang po pero ito talagang bilyong-bilyong dolyar na naman o ipapasok. Gusto ko lang hong ipagdiinan, sa Isabela po yung isang proyekto dito sa tiyak na sa 2.85 billion. Magtatanim po sila ng tubo para magkaroon ng tinatawag na ethanol para sa ating biofuels program. Ang ganda po ng proyekto, 15,000 magsasaka ang magkakaroon ng trabaho sa lupa ngayon na nakatiwangwang, wala pong gumagamit. No? So ano mangyayari dyan? Naitanim nila yung tubo, contract growing raw ang pinag-usapan, kung saan mapupunuan natin yung kakulangan natin ng ethanol dahil may batas po tayo nagmamandatong kailangan ihalo na yan sa fossil fuel para pangalagaan ng ating kalikasan. Sa kasalukuyan po, ang kaya lang ng Pilipinas, 25% ng pangangailangan natin taon-taon. Malaking bagay po ang idudulot nitong proyektong to. Tinulungan tayo ng isang dayuhang kumpanya, binigyan ng 15,000 Pilipino ng trabaho, yung tiwangwang na lupa magagamit pa, aayusin pa yung kalikasan. Ako ho tuwang-tuwa sa ganong klaseng proyekto. Meron pa po, yung karamihan po nitong 2.85 billion ay nasa industriya ng enerhiya. Habang lumalaki po ekonomiya natin, magkakaroon tayo ng problema sa katiyakan, ng reliability at seguridad ng kuryente. Yung tatlo po dito ay puro expansion na projects. Pag expansion no, palagay ko hindi kasing tagal kaysa magtatayo ka ng panibagong planta. So, punto ho niyan, no? Kung magkakaroon man tayo ng kaproblema sa kuryente na pinapangamba na iba, dito ho daan-daang megawatts ang kinocommit na naman po nila na halos nilampasan actually ho pala yung tinataya nating reserves. Sino naman ho hindi matutuwa? Yung kuryenteng susuporta sa ating paglago na industriya ay nandyan na. At siyempre, pag marami pong supply, parehong demand, magkakaroon na mas maganda pa mga presyo yan. Tayo rin po, nagkaroon ng pagkakataon, makausap ang iba pa mga liderato
sa Asia and Pacific region, membro ng APEC, na kung saan marami na naman tayong pinag-usapan at siguro ang gusto ko lang pagdiinan dito, pag may negosasyon ho sa bansa at isang bansa at hindi kayo magkaayos, talaga hong napaka-formal ng proseso, napakatagal ng proseso. Marami po pinagkakasunduan doon sa ASEAN at sa APEC. Para sa kanila ho yata 5 at hanggang 10 taon parang kahapon lamang. Ako naman po may 5 kalahating taon na lang ako natitira. Gusto ko naman sana ho talaga may mangyari. So, naipasok ho natin yung ating mga punto. Pero mas maganda po niyan. Marami tayong mga kasunduan pwedeng mangyari na napag-usapan natin doon sa ibang mga liderato. Talagang may kumpiyansa tayo sa napakarami sa kanila. Tawagan na lang po pag nire-resolba ang mga problema ng isang isa tungo sa mga relasyon sa kanyang kapwa. Talaga naman hong maraming balita pang hindi pwede natin idagdag. No, ako po ay nakaalis yung ating S&P rating. Pagkaintindi ko ay pagkatagal-tagal na tayo nabinbin. Ngayon po ay pinaganda. Ito po ay pagtataya na kung gaano kahusay ang ating kredito. Natural pag gumanda ang ating rating, may kaalinsunod po yan pagpapagaan ng ating mga kailangan utangin. So, ano ho bang gusto kong iwan na mensahe sa ating po sabayanan? Talaga naman pong paganda ang sitwasyon natin. Ito naman po ay nakikita na rin natin sa mga dumadami mga investors na talaga naman pong tumataya ng pagkalaki-laki. Yung pinakamalaki pong kontribusyon dito na kumpanya, halos 30 hanggang 40% ng buong nilaan nilang i-invest itong taon na to, inilagay sa Pilipinas. No? Hindi ho hinati-hati sa buong riyon, talaga pong malaki at several billions nga po ang pinag-uusapan dito, talaga inilagay sa atin dito. Sila ho kinikilala yung galing ng Pilipinas. Sila ho naniniwala na talagang meron na tayong patutunguhan at mabilis na ang pag-asenso. Sulit itong pagpasok na sa atin dito. Siguro po, ako po yung makikiusap. Palagay ko ho, bukas ho, pag nagbukas ko ng dyaryo, palagay ko, love life ko na naman ho ang pinag-uusapan. Pero hindi na bali po yun. Pero yun po, wag na natin hintayin masyado. Dahil mga 32 years ko na po tinatrabaho yan sa pagpapayo po ng ating Vice President, baka pwede pagtuunan na lang natin ang pansin. Paano ba natin mapapabilis na tigil yung gutom, tigil yung putukan, iayos yung kalusugan, sa dulo po, paano ba ako makakatulong sa kapwa ko? Yun na lang po dapat ang tugon natin at yun na lang dapat pinagtutuunan ng pansin natin at talagang tsak naman po hindi tayo maharang tungo doon. Maganda po po. Maraming salamat sa inyo.